Sa mundong ito, maraming bagay ang nakikita natin araw-araw, pero madalas, hindi natin napapansin ang mga aral na dala nila. Akala natin, ordinaryo lang sila, pero kapag pinag-isipan mo, may mga bagay na kayang magturo ng napakalalim na kahulugan ng buhay. At kapag naunawaan mo ang mensahe nito, mapapangiti ka, mapapaisip, at mapapasabi ka ng, oo nga no. Sa pagkakataong ito, ikumpara naman natin ang puno at ang pamilya. Dalawang magkaibang bagay, pero pareho silang nagbibigay ng lakas, proteksyon, at tahanan kapag kinumpara mo. Alam mo ba, kapag kinumpara mo ang puno at ang pamilya, parang magkaiba sila. Pero kapag pinag-isipan mo, may pagkakapareho pala. Ang puno, hindi naman agad lumalaki. Nagsisimula ito sa isang maliit na buto. Dinidiligan, inaalagaan, pinoprotektahan. At unti-unti, lumalakas ang ugat. Tumitibay ang puno at lumalawak ang mga sanga nito. Ganoon din ang pamilya. Hindi nabubuo ang matibay na pamilya sa isang araw. Dumaan din ito sa maraming pagsubok. May mga panahong kulang ang pera. May mga panahong hindi nagkakaunawaan. May mga gabing umiiyak ang isa. Pero pinipiling huwag ipakita sa iba. May mga araw na parang gusto nang sumuko. Pero dahil mahal nila ang isa't isa, patuloy silang lumalaban. Alam mo ba kung bakit bihirang matumba ang isang malaking puno? Hindi dahil makapal ang katawan nito, kundi malalim ang ugat. At ang ugat ng pamilya ay pagmamahal, paggalang, pagpapatawad, pagkakaisa. Kapag malalim ang ugat na iyon, kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi basta-basta mabubuwag ang pamilya. Pero may isa pang bagay na napansin ko. Ang puno, hindi kinakain ang sarili nitong bunga. Ibinibigay nito sa iba. Nagbibigay ito ng lilim. Nagbibigay ng prutas. Nagbibigay ng sariwang hangin. Kahit wala itong hinihinging kapalit. Parang mga magulang. Maraming magulang ang inuuna ang mga anak. Bibili ng bagong sapatos ang anak. Kahit lumang tsinelas pa rin ang suot nila. Sisiguraduhin busog ang pamilya. Kahit sila ang huling kakain. Magtatrabaho ng pagod na pagod. Basta may maipangtustos sa pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Tahimik lang silang nagsasakripisyo at madalas hindi na nila ito ipinagmamalaki katulad ng puno na tahimik lang na nagbibigay. May isa pa akong napansin. Kapag pinuputol ang isang sanga, masakit iyon para sa puno. At kapag may isang miyembro ng pamilya na nasasaktan, parang buong pamilya na rin ang nasasaktan. Kapag may isang umiiyak, may isa ring tahimik na umiiyak. Kapag may isang nagtatagumpay, parang lahat ay nagdiriwang. Ganoon ang tunay na pamilya. Hindi lang sila magkakasama sa masasayang araw. Magkakasama rin sila sa pinakamabibigat na laban. Pero tandaan mo ito. Kahit gaano katibay ang puno, kapag pinabayaan, unti-unti rin itong matutuyo. Ganoon din ang pamilya. Kapag wala ng oras sa isa't isa, wala ng usapan, wala ng pagpapatawad, unti-unti ring lumalayo ang mga puso. Kaya habang nandyan pa sila, yakapin mo sila, sabihin mong mahal mo sila. Humingi ng tawad kung kinakailangan at magpapasalamat habang may pagkakataon pa.
Dahil darating ang panahon na ang mga alaala na lang ang magiging lilim natin. At sa huli, ang tunay na yaman ng tao ay hindi ang dami ng pera, kundi ang pamilyang nananatiling magkakapit-bisig, anumang bagyo ang dumaan. Kaya kung ikaw ay may pamilyang nagmamahalan, alagaan mo sila dahil tulad ng isang malaking puno, doon tayo kumukuha ng lakas, proteksyon at pag-asa. At saan man tayo dalhin ng buhay, palaging may ugat na nagpapaalala kung saan tayo unang natutong magmahal. At dyan nagtatapos ang kwento natin. Kung napaisip ka at napapa-uungano ka, i-follow mo ako dahil marami pa tayong ikukumparang mga simpleng bagay na may malalalim na aral sa totoong buhay. Kita-kita tayo sa susunod na episode ng Kapag Kinumpara Mo.